Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa palat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Palakpakan dyan para sa Office of the Vice President and especially to VP Sara. Panalo na naman. Ay naku, ma-high blood na naman si Claire Castro nito. Mawiwindang na naman si BBM nito. So far no, wala pang nilabas na COA audit or unmodified COA audit opinion ang Office of the President, 'di ba? Ito for 2025, COA pinuri ang OVP na hindi kurakot. Unmodified audit opinion 2025, naka-receive po sila, palakpakan naman dyan. Galing ng Office of the Vice President. Yung mga ibang opisina dyan. Yung ibang mga senador dyan, yung ibang mga congressman, kongresista. O kumusta? Ano ba ang ano ang resulta ng COA, yung auditing nila sa inyong opisina? Kasama din ba ng Office of the Vice President? Baka mapahiya naman tayo dyan. O niya kabibig, i-share ko sa inyo, makasabihin yung gawa-gawa. Naku, si kabibig, nagawa-gawa na naman ng istorya. Eto kabibig, para isampal ko sa mga bashers ni VP Sara. Yan, kita nyo naman, di ba? June 19, 2025. Tingnan nyo. We are pleased to transmit the annual audit report on the Office of the Vice President for the calendar year 2024 in compliance with Section 43 of Government Accounting Code of the Philippines, PD number 1445. Tingnan nyo dyan, diba? Tapos ito pa kabibig, Yan. Kita nyo naman, ha? Yan. We have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, which compromise a statement of financial position as at December 31, 2024, and a statement of financial performance, statement of cash flows, statement of changes in the net assets equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. In our opinions, the accompanying financial statements present fairly, in all material respect, the financial position of the OVP as at December 31, 2024, and its financial performance, cash flows, changes in net assets equity, and comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies in accordance with International Public Sector Accounting Standards, EPSAS. Hindi niyo bibigyan. Basis of we conduct our audit in accordance with international standards of Supreme Audit Institution. Yan kabibig, ha? Nakita nyo na kabibig. Ano, grabe. Naku, nakakahiya naman to sa mga sa mga bashers ni VP Sara. Uy, maya naman tayo dyan. June 19, 2025. Maaga pa, di ba? July, grabe. Mahihiya naman. Nahihiya naman tayo nito, uy. Di ba? Grabe naman to, uy. Yan nyo, Independent Auditor's Report. Uy, nakahiya. Grabe. Di ba? Grabe, mga kabibig. Ito ang sabi dito, The Office of the Vice President receives unmodified audit opinion from COA. OVP has once again received unmodified audit opinion from Commission on Audit COA based on the latest annual audit report. An unmodified opinion is the highest rating given by COA, indicating that OVP's financial report is accurate, clean, and compliant with government accounting rules. Diba? Paano mo yan? Naku, parang nakakahiya naman to sa mga bash. Sahin nyo yan. Sahin nyo. Di ba nakakahiya naman yan sa mga bashers? Di ba nakakahiya talaga? As in, super nakakahiya talaga yan. Diba? Tapos, ito pang si Claire Castro. Anong sabi ni Claire Castro, mga kabibig, kay VP Sara? Anong sabi ni Claire Castro? Grabe si Claire Castro, makapag-bash kami. Kasi si VP Sara, ready na siya in case na si BBM ay mapatalsik or bababa sa pwesto,
Sabi ni VP Sara, there is no question. I-share ko sa inyo. Masabay niya naman gawa-gawa ko lang to. Sinagot din ni Claire Castro, ang katanga talaga ni Claire Castro. Basta lang may masagot siya ba? Sabi ni VP Sara, mga kabibig, if you try to realize and understand, there is no question about my readiness. Of course, kung tumakbo kang vice-presidente, in case matsugi yung presidente or kung mapatalsik man ang presidente or bababa sa pwesto ang presidente, of course, based on the Constitution, ang uupong bagong presidente, kahit hindi ka ready, ay yung vice-presidente. Kaya sabi ni VP Sara, there's no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I am the first in line in succession. Tama. Pero alam nyo ba kung anong sinagot ni Ate Claire? Ang tanong natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Priatos? It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. This is definitely a form of political destabilization. Ano political destabilization ang sinabi ni VP Sara? Hindi mo yata naintindihan Claire Castro. Ang sabi ni VP Sara, yung tumakbo pa siyang vice-presidente, alam na niya na siya ang posible na papalit kay Bongbong Marcos kung hindi lang posible, kundi siya talaga based sa Constitution. Kung matsugi si BBM, natural, sino bang papalit? Doon tuloy ikaw, Claire Castro. Claire Castro. Tapos, marami pa ng Mary Grace Piatos. Uunahin mo na ang bilyones Claire Castro na in-insert ni BBM ng 100 billion, sabi ni Zaldico, kumpara sa sinasabi yung 125 billion na confidential funds VP Sara kung saan unmodified opinion ang sabi ng COA. Kaya naman si Claire Castro kung ano-anong mga sabi niya, no? Hindi kayo nahiya kay VP Sara na siya ang una nagpasabog sa kung sino ang may hawak sa mga budget ng Pilipinas. O, Claire Castro, balikan muli natin ang sinabi ni VP Sara ito. Tanggit ko noon si Martin Romualdez at si Zaldico dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat ng pagtago ng mga insertion ba tawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yun kung hindi man sagad doon sa BICAM. Kasi dadaan pa na yan ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa CAP. So, diba? VP Sara is the ultimate truth teller. He was right about everything. Sa una pa lang, sinabi na ni VP Sara ito. Pero pinagtawanan siya. Sinabihan, ay nako, ano daw, nahihibang ka lang VP Sara. Wala ka na lang magawa sa buhay kundi manira. O ngayon, o anong sabi ni Zaldico? Di totoo ang sinabi ni VP Sara. May mga insertions. Kaya ang mga tao nagsasabi, yung si BBM ba? Fit pa ba siya maging presidente natin? Sa dami-daming kontrobersya, sa dami-daming pasabog ni Zaldico, ang bago ni pasabog ni Zaldico, itong si Liza Marcos daw ay sangkot sa mga smuggling, sa rice smuggling, sa sibuyas smuggling. Di ba sa onion? O sibuyas smuggling, tumaas pala ang presyo ng sibuyas dahil may, alam yun na, hokus-pokus pala. Hindi lang sibuyas, hindi lang bigas, pati galunggong, may hokus-pokus pala yun. Diba? O eto ha, ito ang sagot ni Claire Castro, ni Madam Claire Castro, kung fit pa ba si BBM na presidente. Ewan ko ba sa iba, bakit love na love nila si BBM. Ay, ako, eto, makinig tayo mga bibig. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho.
ni hindi nga po nakakapagbakasyon. Mm. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Mm. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Mm. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Oh, yun pala. Of course, si BBM daw hindi pa nakapag-beach, hindi pa nakapag-swimming, pero nag-party-party. Nakapag-party-party si BBM. Ikaw talaga, Ate Claire. Ikaw talaga. Di ba? No need mabakasyon basta alam niya. Pero nakakapag-party-party palagi. Pero may session sa palasyo. Nagtatrabaho pag may kamera nakaharap pero wala. Party-party. Sa amin. Di ba? Resign na para makapagbakasyon, makapag-swimming na ading. Pero nakakapag-party-party sa palasyo. Swimming talaga, Ate Claire. Hindi ba pwede session? Ano po trabaho ng Pangulo? Wala naman po kami nakikitang infrastructures, kundi puro mga ghost projects po. At mga maleta na nakita namin, lalo na po yung puting powder sa ilong at na bibig ni BBM lang po ang nakita namin. Hala ka, grabe naman si Bubbles. Ang sabi ni Bubbles, ang nakikita lang daw niya, yung mga maletang pera, yung mga ghost projects, yung mga puting pulburon sa at ngiwi daw ni BBM. Nako. Sindi lang ng sindi pala, hindi pala beach and swimming, kundi sindi ng sindi. Bakit pa yung swimming? Hala ka. Nako, pero nanood ng karera sa ibang bansa. Busy siya, party-party. Ha? Si Auntie Claire talagang bumanat na naman paano mabibeach si BBM di nga naliligo. Kita mo naman, palaging oily. From Lenny Garcia, di ba? Nakakatawa talaga tong si Claire. Hindi niya alam ang word ng party-party na ginaganap sa Malacanang. Uy, grabe naman kayo. Parang hindi abogado pag may salita, diba? Parang flip top ang daligan natin. Hindi na nga tutulog kausap ang tatay niya. Hala ka, yun na. Hindi na tutulog daw. Uy, grabe naman kayo kay BBM. Walang tulog, walang kain. Tingas-pangas, dilat mata. Okay. Ito pa, defensive masyado at parang galit sa mga tanong Kung magsalita itong si Castro, parang lagi mo nanakot talaga mo ng away. Walang outdoor muna, party-party lang. Kinanta nyo ba ulit yung Dancing Queen para sa SA14 mo? Laging may ilang ulo ni Auntie. Ang sungit, pikon yon. Yan po ang mga komento ng ating mga netizen after nilang nakita ang reaction ni Claire Castro. Hindi nga nagbi-beach si BBM, hindi nga nagsi-swimming, pero may party-party naman. Sabi ni Aimee, wala akong pake at hindi ako imbitado sa Christmas lighting na yan. Bahala sila magsindi-sindi sa loob ng palasyo. Sabi niya ni Aimee Marcos. Ang ginya, ano pa ba ang pasabog ni Aimee Marcos? Merong mga ginagawa, budgeted nga. May pa-umaga, patanghali, pa-dinner na sectioning of the polvoron. Diba? So, hindi nga nagbe-beach, pero may ibang ginagawa. So, yun lang kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for today. Grabe. Nasampal si Claire Castro. Pero sabi ng iba, hoy, baka si Claire Castro at si VP Sara ay BFF. Wala ka. Boy, sinagot yan ni VP Sara, ha? Kung BFF ba sila ni Claire Castro. Bakit tatanong ng sambayanan? Kasi every now and then, pag mapapress ko si Claire Castro, hindi talaga niya makalimutan na atakihin si VP Sara or di kaya si Digong. Kaya sabi ng ibang tao, baka BFF sila. Ito na. Excuse me, hindi ko best friend si Claire Castro. So, minsan lang tayo magkita. So, tanong mo na lahat ngayon. Tapos, ilabas mo siya dahan-dahan para meron kang nasasubmit sa desk mo araw-araw. Sa? Uy, excuse me, hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Wala akong best friend na ganyang mag-isip. Kasi araw-araw na lang pa-press con. Uy, grabe naman si BP Sara. Huwag ka ganyan, BP Sara. Best friend mo. Diba?
Cute ng VP Sara. Wala akong best friend na ganyang mag-isip. Uy, grabe naman yung tao. Wala akong best friend na ganyang mag-isip. So yun lang kabibig ang ating Dislipa-Clipa for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.